Magandang araw sa inyong lahat mga ka-G Lovers. Giovanni B nagbabalik. So pasensya na kayo kung bihira tayo maka-upload. So may dinala sa atin dito. So yan, sabog yung fuse. So kinabitan niya ng fuse, ganun pa rin. So ito yung amplifier niya ay ginagamit ito sa pagkampanya. So tinignan ko, wala pa naman siyang history ng repair. So nilagyan niya lang ng fuse. So ito yung 5 auto C ng Concert. So original yata to. Kasi meron to mga logo, tapos yung mga tinitingnan ko para malaman kung original. Bali, una muna natin gagawin, i-check natin dito kung may shorted. So napakadali lang yan. Set mo lang sa buzzer yung yung multimeter mo o sa setting na nagbabaser, o kahit hindi na rin sa ohms lang. So makikita mo naman. So kadalasan ang ohms ng mga ganito ay nasa 98 or 100. So 99 nga o 108 minsan, mga ganyan. Pero kadalasan na test ko mga yan 98, 99, yung mga ganyan. So good. So pagdating dito, yan, nag-buzzer na siya kasi shorted. Yan, shorted. Oh, shorted. Bali sa kabilang channel yung shorted. So apat yung shorted. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin to para malaman natin kung talagang apat ba. Kasi minsan nadadamay lang, kaya napapagamalan natin apat. Kaya mas mabuti kung tanggalin natin tong apat na to para ma-check natin isa-isa kung apat ba talaga yung tinamaan. Minsan kasi dalawa lang din tinatamaan. So magkarugtong, kaya napapagkamalang shorted lahat. So para sigurado, check natin yung yung apat na to talaga na nakatanggal. So tara, tanggalin ko muna to. Ay siya nga pala mga ka-G Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, so hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So yan, tanggalin lang natin to. So hindi ko na to escape kasi medyo maiksi lang yung video na to. Basta tanggalin lang natin to, tapos check natin yan isa-isa yung apat na output. So ayan, naalisan na natin ang solder. So alisan ko lang siya ng tornilyo, tapos sugkutin lang natin to. Tapos test natin. Yan na, nakasit na yung multimeter natin. Check natin nga. Shorted. So may leak. Shorted.
shorted. Tingnan natin tong isa kasi may leak. So, set natin sa diode sign. So, kita nyo naman may leak nga siya. So, sira na. Bali, 4 yung nasira natin na nakuha. So, dalawang C5198 at dalawang A1941. Bali, linisan ko lang muna yung mga natirang solder dito. Baka kasi magdikit pag try natin mamaya. So, lalagyan natin ito ng fuse na rin para ma-check na natin yung voltage biasing. Pag normal yung voltage biasing, syempre, kabit na natin ng output na. Pag hindi pa rin, check tayo o recheck tayo. So, i-check natin yung ano nito, yung drive. Kadalasan yan, pag may problema yung drive, magkaka-abnormal yung voltage biasing nito. So, tara. So, ayusin ko lang muna to. So, hindi pala nakita yung ginagawa natin. Basta inaalisan ko siya ng mga maliliit na soldering lead para hindi magdikit mamaya sa pag-try natin, sa pag-testing natin. Wapa kung sunod ng TV, di ko pa nasikasa. Ano nang problema ka? Hindi sa ari ko itong may TV nito. Kaya pukan. Kapwas na nga. Bali yung may-ari nito mga ka-J lovers ay nilagyan na yata to ng fuse, hindi ko lang alam. Basta bumili dito sa amin ng fuse. So bali nag-ayos din ng cellphone yung may-ari nito. Tapos yung father niya, yung ama niya na tumatagbong kapitan. So bali yun ang pinaka-may-ari talaga. So yan, nilagyan na natin ng fuse. Tapos check na natin yung yung voltage biasing. Pag may abnormal dito, so malalaman din natin yan kung saan tayo mag-check. So check natin muna. So check natin. Nakaset na tayo sa DC. So plug in lang natin mga ka-J lovers. Bali, 0.4. Okay, good. So, 0.4 good. So, dito siguro, sa side na to, kasi wala naman nakita tayong shorted dito. So, good lahat yata yan. Dito tayo nagka-problema. So, 0.4. Good din naman Ba't kaya nasira yung output? Baka nakabitan to ng sirang speaker o may side na speaker kaya nasira yung output. So, good yung voltage biasing natin. Wait lang. Bakit 0.2? Ulitin lang natin. Yan, 0.4. Good yung voltage biasing. So, walang problema sa voltage biasing. Dahil good yung voltage biasing, napakadali, diba? Wala tayo pwedeng galawin na dyan kasi okay na din yung drive nyan. So, ang gagawin natin ay kakabitan natin siya ng output para malaman natin kung tutunog na ba. Mag-audio test. So, yan. Meron na tayong output na kinuha pala. So, dalawang C5198 at A1941. So, kabit ko lang to. Tapos, testingin natin. So, isa-isahin ko muna pala itong i-test. Tapos, kabit ko na. So, tingnan nyo na lang. So, good. 0.5. Yan, 0.5. So, okay. Good. Okay. So, lahat okay naman tong bago na to. So, okay naman yan. Kabit ko na siya. So, pwede natin siyang ikabit para makapag-testing na tayo. So, pansinin nyo ba mga ka-J lovers? Tingnan nyo yung ilalim.
nangitim na dahil uminit siguro dahil kinabitan to ng sirang speaker o sayad na speaker. Tansya ko lang kasi yan o, kita nyo nangitim na. Yung sa kabilang channel wala siyang itim. So kabit lang natin ito mga ka-G-lovers tapos mag-audio test tayo. Bali, tapusin lang natin itong pag-resolder. So, pagkatapos natin itong ma-resolder, mag-audio test tayo. Bali, inaalasin ko lang siya ng mga soldering lead na baka nakalagay dyan sa pagitan ng dalawang paa. Delikado yan. So, dahil na-resolder na natin to, linisan ko lang siya. Tapos, mag-audio test tayo. Check na natin kung magkakaroon na ba ng audio. Bali, next natin mga ka-G-lovers, syempre, ang gagawin natin ay kakabit ko tong connection ng papuntang speaker. So kakabitan ito kakabit natin, tapos kabitan natin ng speaker para makapag-audio test na tayo. Yan, basta kabit natin tong speaker, tapos power on natin, testingin natin, mag-audio test tayo.
Diyan na natin malalaman kung okay na ba yung audio. Saka natin kabitan ng music. Ayun, nakabitan natin yung speaker. So next natin, siyempre plug-in lang natin to. Tapos on natin, testingin natin yung audio. Titingnan natin kung hindi ba siya basag o hindi siya mahina. So malalaman natin yan mamaya kung okay na yung audio. Pag okay na yung audio, kabit natin lahat yung connection para makapag music test tayo. Tara, gawin na natin. Dahil sa okay na yung audio natin mga ka-J-Lovers, pwede natin siyang kabitan ng mga connection para makapag-music test na tayo. Malalaman natin kung okay na ba, wala nang problema. Pero sa tingin ko okay na ito kasi okay na yung audio natin, napakalinaw, hindi naman siya basag at hindi rin siya mahina. So okay na siya. So kabit lang natin tong connection, tapos try natin lagyan ng music, so malalaman natin kung talagang okay na. So akala ko may problema pala yung equalizer, kaya hindi tumunog. So yan, okay na siya. Thank you very much. I've seen the post, you miss me and it shows. Funny how you think you're moving on.